converts. Hindi sila nakadalo. Baka baha yung daan doon sa Barangay 160. But let's pray for them that somehow the Holy Spirit will continue to strengthen their faith so that they could worship the Lord with us next Sabbath. These are the participants of our divine service. The song service will be led by Brother Joel Sonombao and the pianist Cheryl Garcia. Then a scriptural scripture reading and pastoral prayer will be led by Brother Eric Aguirre. Serving deaconesses, Sister Anching and Sister Mimi. And the ministry in music will be rendered to us by Sister Marlene Gonzaga. And our speaker this morning is Brother Orbit Okdamia. Then our closing prayer will be the speaker. So the program will go on as read. Happy Sabbath po. Tayo po'y manalangin muna bago tayo magsimula. Panginoon Diyos, amin pong inaanyayahan kay Lord na gabayan kami at samahan kami ngayong hour of worship. Naway ang aming pag-awit ay makapagpuri sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Una po nating awitin ay Rejoice, Ye Pure in Heart. Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. Your festal banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. With voices full and strong, as oceans surging praise, send forth the sturdy hymns of old, the psalms of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss, true rapture, noblest mirth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, on through life's long path, still chanting as ye go, from youth to age, by night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praise Him who reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. For our next song, we will sing Worthy, Worthy is the Lamb.
crown of pure gold upon his head. He asks life from you, and you give it to him. Length of days forever and ever. His glory is great in your salvation. Honor and majesty you have placed upon him, for you have made him much blessed forever. You have made him exceedingly glad with your presence. May all show reverence as we worship the Lord this morning. Tayo po'y lumuhod. Holy, 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 holy is our Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed his sacred day, a sign that all may understand we own thy sovereign sway. And with the white-robed throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito, pinupuri namin kayo at kayo ang aming sinasamba. Ang inyong banal na Espiritu nawa ang siyang aming makasama sa aming pagsamba sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion yields 1,000 sacred sweets before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden street. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. Marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Ang ating pong memory text sa umagang ito ay masusumpungan po sa Proverbs 19 verse 21. Samahan niyo po ako. Proverbs 19:21, sabi po rito, maraming pinaplano ang tao, pero yung gusto ni Lord ang mangyayari. Kung sino po may nais na ipanalangin sa ating Panginoon, pakitaas lang po ng kanang kamay. Tayo po lumod para sa panalangin. There is a place where Jesus pleads for our salvation intercedes, that we by grace all sin defeat. Let us draw near thy mercy seat. O dakila naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Ama naming nasa mga langit, kami po'y pumupuri sa inyong banal na pangalan. Nagpapasalamat sa mga gawa na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa mga pagpapala na patuloy po naming natatanggap. Sa kalusugan na patuloy niyo pong ibinubuhos sa amin. Maraming salamat po, dakila naming Ama. Patuloy po kami humiling ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkasala. Kami po'y nagkasala sa isip, salita at sa aming mga gawa. Naway turuan niyo rin po kami, Ama, na maging mapagpatawad sa aming kapwa. Nadalangin po namin sa inyo ang aming mga kapatiran na nasa inyong harapan ngayon. Naway linisin niyo po ang bawat isa sa amin. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ang pabalita na inyong ipagkakalob sa amin sa umagang ito ay aming matanggap na may kabanalan. Ganin po ang aming mga kapatiran na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na makapunta po sa inyong bahay-sambahan. Kung ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, naway tugunan niyo po ang kanilang mga kahilingan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. Itong may physical o pinansyal na kalagayan, lalo na po sa spiritual.
Nadalangin rin po namin sa inyo, aming Ama, ang aming minsahero ninyong pinadala sa umagang ito, si Elder Orbit Ocdamia. Na naway gabayan niyo po siya at samahan. Naway pangunahan niyo po siya sa kanyang mga sasabihin. Nang sa gayon, ang inyong kaluwalhatian ang siyang mahayag at hindi ang inyong sariling kagustuhan. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pakikinig sa aming dalangin. Tulungan niyo po kami, Ama, na maingatang banal ang inyong araw na Sabat at ito'y makapagbigay kasiyahan sa aming pananampalataya sa inyo. Itong lahat ay aming inhiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath be bright. Amen. When Fabian was in his final year of high school in Zambia, his brother gave him money for his exam fee, almost twice the amount he needed. Many would be tempted to keep this extra, but Fabian saw it differently. He decided to strengthen his faith and dependence on God by returning the tithe and giving 20% of that blessing as offerings. Some fellow students laughed and shook their heads as he calculated his tithe, urging him to give less. Others said he should keep the money. After all, God knew he was just a student. Fabian explained that the proportion he gave was nothing compared to what God gave him in Jesus. He knew the words of Jesus, who said, "For everyone to whom much is given, from him much will be required, and to whom much has been committed, of him they will ask the more." The next day he brought his offering to church. Soon after, he fell ill and was hospitalized, making it very difficult to prepare for his exams. When exam day arrived, the questions covered precisely what he had studied. He ranked among the top students in his class and was accepted into the only university in his country. Fabian believes God honored his faithfulness. God proves himself faithful when we trust him with everything, even when things seem impossible. Our greatest blessings often come not from what we keep, but from what we are willing to give. As we return our tithe and offerings, may we put our desires last in God first. Our deaconesses are now ready to receive our tithes and offering. Hear the words of Scripture from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with him hour by hour, while he gives the promised blessing. Bring me all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There
shall not be room enough to receive it. Is the rod that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Tayo po'y tumayo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, once again, we are so happy, Lord, that we can manifest our love in supporting your work throughout the mission field by returning our tithes and our giving of offerings. Thank you, Lord, for you have blessed us throughout the week. You have sustained our lives, and we pray that you'll continue to guide us in our every endeavors as we continue to support thy work so that others will be ready for your soon return. Forgive us, Lord, of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke the prayer, your precious gift was there. When I never thought I'd find the gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to sing, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now received you, Lord, and the life you bring to me, the gift of a lifetime, that's what you gave. Your life
as an offering, my life to sing, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime, into the pain that I thought I could hide. You brought the gift of your very life, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift that you gave, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. It's the gift of a lifetime. The gift of a Purihin po ang awit na ating narinig sa umagang ito. Thank you, Sister Marlene, sa iyong special music. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta po ba kayo? Kayo ba ay binagyo? Ito'y hagupit, ano? Tayo ay mapalad. We are blessed na ang bagyo ay malayo sa atin, ano? Pero ganun pa man ay ramdam natin, ano? Ilang gabi na, 2 magkasunod na gabi na tayo ay binabagyo, ano? Pero ito ay blessing sapagkat sigurado na pagdating ng summer ay hindi tayo maubusan ng tubig. Ano? Marami ng tubig yan ang napuno ang mga dam natin, ano? Bagamat ang ilan sa atin ay humihina ang tubig dito sa lugar natin, ay tayo ay magpasalamat sa Panginoon at tayo ay binigyan ng pagkakataon lalo na ngayong araw na magkasama-sama po pa rin. Ano? Kakaunti tayo ngayong umaga, mga kapatid. Marami sa ating mga kapatid ay hindi natin kasama, pero tayo ay patuloy pa rin, ano, nasasamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Ang aking pong isi-share sa inyo sa umagang ito po ay ilan sa mga aming itinuro sa amin nung ako ay umattend ng Sabbath School Convention noong June 21. Ano? Ako po ay isa sa mga naging delegate. Kasama ko po ay ang delegate ng Bayanihan Church, ano, nung panahon na yon. Kaya okay. Yan, ano? So, ngayong umaga, alam po ninyo, inabot kami ng actually yung convention po ay maghapon. Mula alas 7 ng umaga, talaga po pala nung sinabing 7 o'clock, ay marami na po ang dumating doon sa MAC Gymnasium. Ano?
Kaya maaga po nagsimula at ito po ay natapos ng mag-aalas 5 na ng hapon. Ano? Pero ako po ay hindi na nakaantay at ako ay maagang umalis at hindi ko na tinapos yung consecration na part. At ang pamagat po ng ayan, naka-on na. Ayan. Ang pamagat po ng team, faith that grows, multiply, disciples that multiply. Faith that grows, disciples that multiply. Kung ito po ay isasali natin sa ating wika sa Tagalog, ang translation po nito ay pananampalatayang lumalago, disipulong nagpaparami. Pero po, meron pang translation. Pananampalatayang lumalago, disipulong dumarami, at nagpaparami. Yan po. Faith that grows, disciple that multiplies. Never can we see a disciple that multiplies, grows, unless that disciples grows in spirit and grows in grace. Wala po tayo makikita na disipulo na dumarami at nagpaparami maliban na ang disipulong ito ay lumalago sa espiritu at lumalago sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong team, faith that grows, disciples that multiply, ang ibig sabihin po nito ay bawat kaanib ng iglesia, nais ng Panginoon na maging disipulo. Tayo pong lahat ay inaasahan ng Panginoon. Hindi lamang po tayo maging miyembro ng iglesia, kung hindi tayo po ay maging mga disipulo. We are all members of the church. Pero ang malungkot, not everyone who is a member is a disciple. Tama o mali? Okay. Tayong lahat, na kapatid, ay mga kaanib. Matagal na tayong kaanib ng iglesia. Siguro hindi lamang 5 taon, hindi lang 10 taon, maraming taon na. Subalit, hindi tayong lahat ay mga disipulo. Bagaman totoo na tayo ay kaanib ng iglesia, hindi lahat ng kaanib ay lumalago sa espiritu. Hindi lahat ng kaanib ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Hindi lahat ng kaanib ay nakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Hangarin ng bawat isa sa atin na mga kaanib na tayong lahat ay makarating doon sa langit. Di po ba? Pero, ang sabi nga po, walang makakarating sa langit na simply being a member of the church. Wala pong makikita doon na kaya siya nasa langit ay dahil miyembro ako ng SDA Church. Yun ang kanyang basihan kung bakit siya nasa langit. Kailangan po na ang bawat kaanib ay disipulo na lumalago at disipulong nagpaparami. Kayo po ba, mga kapatid, tayo pong lahat, tayo po ba ay masasabi nating mga disciple? Kung tayo po ay mga disipulo, we should be disciple maker. Maging disciple maker. Okay, alam po ninyo, mahaba yung aming naging
convention na yan, napakarami pong mga speaker ang aming nasaksihan. Ano? Kaya ngayong umaga, ang aking pong gustong i-share sa inyo ay bahagi lamang, pero nung aking binabasa, yung aking pinaghiginawang notes, ay hindi ko alam kung gaano katagal ako aabutin. Dahil ito'y maghapon. Kaya kung ito i-compress ko lahat, ay talagang napakarami. At ako po ay na-bless doon sa pag-attend na yon dahil napakarami po akong natutunan, napakaraming i-share na mga testimony, ang mga nag-lecture, at napakaganda, very practical. Ika nga ang mga binanggit sa aming lecture sa buong araw na ito. Ang ating pong general conference ay naglunsad ito po ay tinatawag na Harvest 2025. Ngayong taon, 2025, tayo po ay nasa harvest season. Ito po ay isang paraan, 1-year evangelism strategy. Kaya ang ating pong conference ay nagkaroon po ng mga convention tulad nito. At yung convention na ito na aking na-attend, ito po ay ikatlong leg na ng kanilang convention, ng ating conference. Nauna, doon sa northern part, sa northern Luzon, at sumunod noon ay sa may Baguio, at ito ngayon ay yung sa Pasay, at ang susunod nito ay sa bandang south na, papunta sila. Sila po ay nagkaroon ng convention, at ang purpose po nito is to inspire, to equip, and empower ang ating po mga Sabbath School leaders, pati po ang ating mga miyembro for evangelism. Kaya tayo po ay nasa panahon na paspasan, kumbagay parang sunod-sunod ang mga evangelism activity na ginagawa. Nakita naman po natin, nasaksihan natin sa ating general conference na ang gear po ng ating leadership ay magkaroon tayo ng maraming evangelism sa ating bansa. Sapagkat ito po ay nangyayari, worldwide, ang evangelism. Sapagkat alam natin, ang Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya puspusan na po ang ating gawain. Walang tigil, tuloy-tuloy. Kaya ang bawat kaanib ng iglesia ay inaasahan po na makisangkot sa mga gawain ng ating church. Kaya iyan po ang ating ang purpose ng ating convention, to inspire. Ano pong ibig sabihin? Inspire na marinig ang mga iba't ibang testimony kung paano ang Panginoon ay naging successful ang mga gawain dahil sa tulong ng banal na Espiritu. At equip ang ating mga leaders ng ating iglesia. Equip sila ng mga skills na kailangan nila para magtagumpay ang kagawain ito, at empower sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya ang ating pong talata na binasa kanina, sabi nga po, ito ay yung binasa ni Brother Eric sa Proverbs 19:21. Nagsabi po dito, "Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Napakaganda, na talagang tayo po bilang mga miyembro, kaanib na iglesia, o mga leaders, kahit po tayo mga disciples, marami po tayong mga planong ginagawa. Pero kung minsan nadidisappoint tayo, bakit yung ating plano ay hindi nagtatagumpay, hindi nagiging successful, nadidiscourage tayo? Sapagkat merong plano ang Panginoon na dapat ito ang ating sinusunod. So, ano po ba itong paraan na dapat nating gawin? Ano ba ang paraan ng Panginoon? Ano ba ang plano ng Panginoon para sa atin? Ito po, according to Mrs. White, sabi po sa Advent Review and Sabbath Herald,
the members of the church should give diligent attention to the Word of God, that they may understand their duty and then labor with all the energies of mind and heart to make the church one of the most prosperous in the land. So ano raw po? Kailangan daw po na tayo, bilang mga kaanib ng iglesia, we should be diligent. We should give diligent attention. Saan daw po? To the Word of God. Ang salita ng Panginoon, narito. Hindi po tayo basta lang magbabasa and then tapos na. Kailangan po diligent attention. Yung talagang hihimay-mayin natin ang salita ng Panginoon. Para daw po para lalo nating maintindihan so that we may understand our duty. Ano ba yung ating gawain? Naintindihan ba natin? Kapag tayo ba'y nagbasa ng salita ng Panginoon, nalalaman agad natin, ito pala ang gusto ng Panginoon. Kaya ito ang aking gagawin. Kaya ito yung i-formulate ko ng mga ministry o ng mga gawain dahil ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At kapag ganito ang ating ginawa, tayo raw po ay isa sa magiging pinakamaunlad na iglesia dito sa lupa. Amen? Amen. Kaya dati po nalalaman, nakikilala tayo bilang people of the book. Alam tayo bilang mga Adventist, tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero nakakalungkot ngayon, we are known as people of the Facebook. Di ba? Sa umaga pa lang, paggising natin, anong inuuna natin? Yung salita ba ng Panginoon? Nakatutok na tayo sa ating gadget. Inuuna pa natin, yung mga balita na nangyayari sa sanlibutan. Yung mga balita na galing sa ating mga kaibigan. Ano ba ang mensahe sa akin ng kaibigan ngayon? Nag-text ba sa akin? Yun pa ang ating inuuna. Imbis na buksan natin ang salita ng Panginoon. Kaya nakakalungkot. Pero mga kapatid, tayo ay nire-remind ni Mrs. White na we should be, give diligent attention to the Word of God. Kaya minsan hindi natin naintindihan kung ano yung duty natin. Hindi natin naunawaan. Ano ba talaga ang gusto ng Panginoon ipagawa sa atin? Naririyan na po. Sinabi ng ating Mrs. White na tayo ay magtatagumpay lamang, magiging prosperous kapag alam natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. At dito tayo magkikisangkot sa gawain ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo na ang tunay o ang business ng ating iglesia is to make disciples. Yan po ang ating gawain. To make disciples. At kapag tayo po ay hindi na natin ginagawa ito, ano mangyayari sa ating business? Ma-out of business tayo. Mababankrupt tayo. Naalala ko no ako ay nagsisimula pa lamang ng trucking. Nagsimula ako sa isang truck. Sumunod, naging 2, naging 3. Dumami na. Umabot na ng halos 20. Pagkatapos ngayon, nung ako'y tumigil, naubos. Na-bankrupt na. Ganon din po sa ating iglesia. Kapag tayo ay involved sa gawain ng ating Panginoon, ito ay magparami. Hindi po tayo masaya na nakikita natin na maraming mga kapatid natin ang hindi natin nakikita sa iglesia. Na tayo ay ilan na lamang. Ito po ay senyales na ang ating iglesia ay nagsisimula ng mabankrupt, ma-out of business. Baka dumating ang panahon, pag iilan na lamang ang naririto, baka tayo ay sumali na lamang sa ibaba. Di ba? Kaya tayo ay magparami. Ito ang gawain ng ating iglesia. Ini-echo ko lamang po yung aking narinig doon. Kaya huwag po tayong matakot na mawala ang ating iglesia. Pero ito po ay tulad din ng negosyo. Ang gawain ng iglesia. Kailangan po tayong dumadami. Kaya ang ating pong iglesia ay naglunsad ng tinatawag na
GTMI, Global Total Member Involvement. Ano? At dito po, nais nga po ng ating General Conference na ang bawat miyembro ng ating iglesia ay maging bahagi, involved sa gawain. Wala pong exempted dito. Basta tayo ay kaanib ng iglesia, tayo po ay makisangkot sa gawain ng ating Panginoon. So, ano-ano naman po itong mga gawain na ito? Ito na po yung mga ni-lecture sa amin. At isa na rin po dito yung tungkol sa friendship evangelism. Mga kapatid, kayo ba ay may napapansin? O meron kayong naalala na nakaupo sa ating iglesia pero walang kaibigan? Kaya meron ba kayong naalala na pumasok na dito sa loob ng ating iglesia, nag-join sa ating potluck, pero walang pumapansin, walang kausap, at sa susunod, hindi na bumabalik, hindi na natin nakikita. Ito po ay karaniwang sakit ng mga iglesia. Kulang po tayo dito. Napakasimple lamang. Friendship evangelism. At ano po ba yung mga paraan? Una, practical strategy for building trust. Ako'y nagpapasalamat kay Brother Jake sapagkat itong aking PowerPoint, kanina lamang madaling araw niya ginawa. Inabot ko sa kanya kagabi, pagkita ko kanina umaga, 125 sinend. Thank you, Jake. At hindi ko expected na ganito kakalabasan yung aking PowerPoint. Ngayon ko lang nakikita. Pero ako'y nagpapasalamat sa kanya. Tulad ni Brother Eric kagabi, si Martin naman yung gumawa nung kanyang PowerPoint. Blessed tayo na may mga anak tayo na techie sa computer. Tayo kasi sanay lang magsulat ang aking ginawa nga ito ang daming pages. Pwede pala na simple lang. Kaya, practical strategy for building trust. Paano po ba natin ito ginagawa? Sa mga magulang o sa mga nanay siguro na namamalengke, sino po ba sa inyo namamalengke sa wet market? Yan. Karamihan po mga kababayan, pero sa amin ako namamalengke. Inamin naman niya. Okay. Alam po ninyo, bilang mga Adventist, alam mo, sanay na sanay tayong tumatawad. Tama o mali? Kayo ba hindi na tumatawad sa palengke? Kung anong turing, yun na yung presyo? Alam po ninyo, ito yung isa sa mga tinuro sa amin Tayo, bilang mga Adventist, ito ang ating weakness. 10 piso, gusto pa natin tumawad ng 8 pesos. Kikitain na nung nagtitinda yung 2 piso, gusto pa natin na ilibre pa. Hindi po ba? Tama? Kaya po alam nyo, yung nagtitinda, masama ang loob pag ibinigay yung tawad. Di ba? Nakasimangot, pero kapag tinanggap natin at dinagdagan pa natin, ano ang itsura? Masaya. Di po ba? Masaya yun ang titinda. Ano ba yung 2 piso idagdag mo? Kawalan ba sa atin yon? Hindi ba? Hindi. Pero nanalo ka. Nakawin ka ng isang kaibigan. At maaring pagbalik mo, tatandaan ka niya. Aalalahanin na ito yung nagbigay sa akin ng dagdag. Hindi na tumawad, pero dinagdagan pa. Kaya ito po ay napaka-practical lamang. Marami tayong namimit na mga tao na maliit na halaga ay kaya naman natin ibigay, pero minsan ipinagkakait natin. Kaya ang kaibigan natin ay hindi natin na-establish. Pero ugaliin sana natin bilang mga Adventist tayo pa naman. Gusto natin mag-reach out sa kanila. Siguro sa supermarket, hindi natin magagawang tumawad. Sa grocery, nakakatawad ba tayo? Kahit alam natin na mahal yun. Di ba? Pero hindi na tayo tumatawad. Ganun ang gawin natin. Sikapin natin na makipagkaibigan. Alam nyo dito sa Muñoz, yung isa nagtitinda dyan, si Ate Au, nagtitinda siya ng magagandang isda, mga talagang fresh. Isa siya sa magaganda yung mga tinda niya doon. Pag ako ngayon ay pumupunta doon, hindi lamang niya binababa yung presyo, inilalagay doon sa puhunan na lamang. Ang minsan sinasabi niya, pwede naman utangin yan huwag mo na saka mo na lang bayaran. Ganun pa siya magsabi sa akin. Kaya ako'y natutuwa dahil naging kaibigan ko na siya,
nung Huwebes, nung ako'y dumaan sa kanya, hindi naman ako bumili sa kanya dahil yung binilhan ko, yung katabi niya, inabutan ko siya ng ating great controversy. Natuwa siya dahil hindi ko pa naalala na nabigyan ko siya noon. Sabi niya, meron na siya, pero naalala niya manipis. Yung steps to Christ pala yung sinasabi niya. So ito'y ngayon ko lang dahil nakita ko sa likod ng Sunday, marami pala tayong Tagalog. Kaya tuwan-tuwa siya. Akala niya may bayad. Pero nung sinabi ko sa kanya, hindi, libre yan. Sabi niya, tuwan-tuwa siya. Kaya kung kayo mamimili sa Muñoz, nadaan kayo doon, hanapin niyo si Ate Aw. Yan, may salamin siya na nasa 71 years old na siya. 71 ang edad niya. At talagang pag nalaman niya na kayo ay Adventist, ibibigay sa puhunan niyo. Sa puhunan niya pala yung isda. Promise yan. Sabihin niyo yung pangalan ko. Okay? Yan, So, maganda po yung meron tayong nagiging kaibigan. Napakasimple lamang na mga paraan na itinuturo sa atin. Acts of kindness, ito, napakarami nito. Minsan tayo ay nagiging absent-minded. Ako minsan, meron ako nakita dyan, nakasalubong na ang bigat-bigat ng binubuhat niya, papasok pa sa bayanihan, nilagpasan ko lang, pero kakilala ko. Yung mga bagay na gano'n, natulungan natin sa maliit na bagay, ito ay may impact sa kanila. Sa mga tao na yan. Kapag tayo ay nakapag-abot ng tulong sa kanila. Pati na rin yung pagbati natin. Ako, tinamaan ako dito dahil ako by nature, alam ko parang hindi ako palabati na tao. Pero ugaliin po natin, lalo na kapag tayo ay may mga bagong kaibigan dito o bagong mga bisita, batiin po natin. Kaya pala napakahalaga na tayo sa loob ng church ay may mga ushers. Sa pagpasok pa lamang, ginigreet na agad sila yung ating mga bisita. Sapagkat mararamdaman nila yung init ng pagtanggap sa kanila kapag sila'y wini-welcome. Kaya acts of kindness. Marami pong paraan na magagawa natin. Ito po isa, acts of listening. Yan. Para po sa mga kalalakihan. I-practice na po natin na makinig sa ating mga asawa. Tayo po ba'y mahaba ang pasyensya natin sa pakikinig sa ating mga asawa? Napakadali po bang pakinggan? Alam po ninyo, napakadali lang naman po palang practicein ito. Dahil hindi naman natin kailangan tandaan yung sinasabi. Basta pumasok sa tenga natin, lumabas dito, tapos na. Okay na yan. Yan ang tinuro ni Pastor Francisco. Sinabi niya, pakinggan lang, makinig, magbigay ng oras. Kasi, yung sinasabi nila, uulitin din naman nila yan. Hindi naman yan titigil, tapos na, uulitin pa rin yan. Kaya, napakadali. Wala pa tayong ginagawa. Ano nangyari? Nakakatulong na tayo. Di ba? Hindi pa tayo, nakikinig ka lang. Nandun na. Kaya alam nyo, sa panahon na ganito, marami tayong mga kaibigan dito sa church. Kapag ka tayo'y nasanay, napapractice natin yung makinig, yung mga ibang tao na dumadaan sa mga problema, sila po ay madali natin matulungan sa pamagitan lang ng pakikinig sa mga problema nila. Dahil kapag na-unload na nila, yung mga nararamdaman nila, ito'y malaking bagay sa kanila. Sila'y may nawawala sa kanila na mabigat kapag ito ay sinasabi nila. Kaya, alalahanin po natin, lalo na sa panahon ngayon, yung mga stress ng tao, talagang kapag ikaw ay stress, kailangan lang ito ay meron kang mapagsabihan at itong stress na ito ay madali nang mawala. Kaya alalahanin po natin, lalo na po sa mga lalaki. Yan. Kasi mga babae, alam nyo, minsan nakakapagtaka Kaya nilang mag-usap, tatlo sila nag-uusap-usap, sabay-sabay, nagsasalita, nagkakaintindihan. Pero mga lalaki, one-on-one lang ito Oo, totoo pala yun. Oo, yan. So, tayo po ay naglilingkod. Ito po ay bahagi ng ating church. Tayo po ay naglilingkod hindi dahil ito'y project o program ng ating church. Tandaan po natin, ang paglilingkod po ay sa Panginoon. Pinaglilingkuran natin ay ang ating Panginoon. Hindi po yung ating programang ng ating church.
Kaya tayo po ay dapat nagiging bahagi nito. At isa pa po dito, building bridges. Yan. Ano po ba itong building bridges? Ito po ay kailangan natin magkaroon ng tulay, para maabot natin ang mga tao, lalo na sa labas ng ating pananampalataya. Gusto natin sila ma-invite sa loob. Pero paano ba natin gagawin yan? Isa po sa mga paraan, ito pong health ministry. Yan, meron tayong doktor dito. Napakalaki ng papel na ginagawa ng ating mga medical professionals. Sinasabi nga po dito na our role should be to reach out through our health ministries. Bakit po? Ano ba ang sabi dito? Ang sabi sa Matthew 9:35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and illness. Ito po yung paraan ng Panginoon. Mas marami pa pong time ang in-spend ng ating Panginoon sa pagpapagaling kaysa sa pagtuturo at sa pagpipreach. Di po ba? Dahil lahat po, sabi niya, Jesus went through all the towns, lahat ng kanyang makitang mga towns and villages, siya po ay nagpagaling siya doon. At nagturo din. Pero alam po natin na napakaraming pinagaling ang ating Panginoon. Ang sabi nga ay, hindi daw magkakasya. Kapag ang aklat ay isinulat, ang bawat ginawa ng Panginoon, hindi kaya i-contain ng ating mundo. Kaya ano po ba yung paraan ng ating Panginoon? Sabi po ni Mrs. White sa Ministry of Healing, Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them, follow me. We need to come close to the people by personal effort. Alam nyo, marami na tayong ni-spend na time sa mga na marinig nating mga sermon. Kailangan na po natin magkaroon tayo ng personal ministry. Lumapit po tayo sa mga tao. Kailangan po yung mga personal effort. Dahil ito po ang ginawa ng ating Panginoon. At ito rin yung pinaka-effective method na magagawa din natin. Christ method alone. Sa panahon po ngayon, napakahirap po magkasakit. Di ba? Pagka tayo ay inantay natin na magkasakit ang tao, nandiyan na ang iba't ibang mga problema. Kapag huli na tayo, kaya po yung ating ginagawa ng ating church, prevention is the best medicine. Tayo ay naglunsad dito ng New Start program. Gusto po natin na matutunan ng ating mga kaibigan ang mga paraan para ma-avoid, kung hindi man tayo mahuli, ay maunahan natin na mabuhay ng healthy living. Maganda po yan. Ang ating church ay kinokomment natin sa paglulunsad. At ito'y dapat tuloy-tuloy. Hindi po dahil tapos na natin ay wala na. Kailangan po, meron pa po. Tayo nagkakaroon din ng vegetarian cooking demo. Maganda po yan. Natuturo natin yung mga iba't ibang mga luto na pwedeng alternative sa mga ginagawa nila dahil alam natin ang mga pagkain sa labas ay talagang puno ng mga iba't ibang klase ng mga mantika, ng mga seasoning, pero yung pong ating paraan, yung vegetarian way, ito po ay beneficial. Kaya ituloy din po natin yan. Marami pong mga church ang gumagawa ng ganitong klase ng mga program. Medical mission. Yan. Alam po ninyo, ang ating pong DLA ay naglunsad po ng medical mission. Ang ginagawa po nila, sila ay pumupunta sa mga bahay na kanilang kinecare. Talagang personalized yung paraan ng ganila. Chine-check up lang, fina-follow up nila, kinakamusta nila yung mga check-up na ginawa nila. Kaya nararamdaman ng mga family na ito na sila ay talagang cared.
Dahil saan ka ba nakakita na hindi na nga ikaw nagbabayad, pero ikaw ay pinupuntahan pa ng doktor? Tinatanong ka kung ano ang iyong mga kondisyon ng iyong kalusugan, at na bibigyan ka pa ng mga libreng vitamins o libreng gamot, Kaya dito ay malaki ang impact nito, sa mga tao na yan. Kung ito rin ay magagawa natin, alam ko si Doc ay maraming busy din sa ganitong gawain. Pero yun pong ating time, pag tayo ay in-involve natin sa ganitong mga paraan, I'm sure marami tayong mawiwin na mga kaibigan sa ating iglesia. Dahil napakahalaga po ng kalusugan. Dahil magastos na, at talagang stressful na magkasakit, Kaya yung ginagawa po natin din dito na health screening, ayan, patok yan, Sister Anching, yung health screening natin. Mabuti pa na malaman natin ngayon na mataas yung BP. Ako, lately, mataas eh. Si Sister Rachel din, tumaas din yata, Sister May Rose din, Kaya mahalaga po na monitored natin, maging regular itong ginagawa natin. Dahil prevention is the best medicine. At yung pong magkaroon din sana, may mga church na gumagawa ng mga fitness program, ang Leland Drive, meron sila niyan sa Eternal, at meron din mga ibang church na nagpupunta pa sa Circle, kinukwento nila na nagkakaroon sila ng mga ganitong mga program para sa mga tao na gusto nila na maging physically fit sila, And these are just a few of the many means na magagawa natin, para maabot natin ang mga tao, sapagkat alam natin na sa panahon natin ngayon, kapag ikaw ay may sakit, hampered na ang iyong gawain. Ang iyong mga ministry, kahit sa loob ng ating iglesia, kapag tayo ay may mga sakit, affected na ang ating gawain. Kaya lalo nating ibayuhin pa yung ating kalusugan, And sabi nga ng Panginoon, ito ang pinaka-best way, We have to mingle with men, makiusap tayo sa kanila, lapitan natin sila kung saan sila naroroon and minister to their needs. And yun ang paraan para ma-win ang confidence nila. At pagka na-win natin yung confidence nila, we can easily say to them na follow us. Sumama kayo sa amin at sila'y sasama. Mga kapatid, ako po ay na-blessed noong convention na yan. Sana kayo din ay na-blessed. Kailangan natin ang spiritual blessings ngayon. At kailangan din natin yung mga spiritual discipline natin sa buhay. Mga tools sa ating mga buhay, bago tayo mag-expect na tayo ay maging disciples ng ating Panginoon. Para tayo ay mag-multiply. And we do not expect to multiply unless each day we sit at the feet of Jesus. Hindi natin ma-expect o mangyayari na lamang na tayo ay lalago, dadami, maliban na tayo ay lalapit sa paanan ng ating Panginoon. Basahin ang salita ng ating Panginoon. Alamin natin, diligently, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. At I'm sure na tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Nawa ang gawain ng Panginoon na hindi tumigil. Hindi tayo magsawa makisangkot sa gawain ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Ito ang aking dalangin. Amen. For our closing song, we'll sing Trust and Obey.
Tayo po'y tumayo. When we walk with the Lord in the light of His Word, what the glory He sheds on our way, while in His good will He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says He will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin para kayo ay aming paglingkuran. Nawa po ang bawat miyembro ng iglesia na ito ay hindi lamang manatiling kaanib, kung hindi makisangkot, maging disipulo ninyo na dumarami at nagpaparami. Nawa po Panginoon, involved nawa ang bawat isa sa amin sa napakalaking gawain. Ang Harvest 2025, Panginoon, ay nangyayari sa aming lugar. Patuloy nawa, Panginoon, na maraming mga tao ang makaabot, ang ma-harvest ng inyong iglesia, upang sa ganon, Panginoon, kayo ay makarating na. At kami, Panginoon, bilang mga makikisangkot na mga disipulo, ay handa ng sumama sa inyo na manirahan sa langit na bayan na inyong inihanda. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Patuloy nawa, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang mag-lead sa aming araw-araw na buhay. Ma-reach out namin, Panginoon, ang mga kaluluwa na naghihirap, naghihikahos, at nawawala, upang sa ganon, mailapit sila sa inyong banal na paanan. Maraming salamat po
sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sala at lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba iyong ipinababatid? Salita ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya niya maghawak hanggang wakas. Si Jesus